Buong puwersa ng militar at maging sa kapulisan, mga sangkay, naka-alerto ngayon sa buong Pilipinas at may banta pa umano, mga sangkay, ng pagdideklara ng martial law. Ano nga ba ang nangyari? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, kung bago ka pa lang po sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Okay, napakadali lamang po yan, mga sangkay, kasi dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang nangyayari sa ating mundo. At kung ikaw ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, mga sangkay, mayroon pong update, no? Naaalala nyo, nakaraan, mayroon pong isang matinding pagsabog bandang Mindanao. Hindi ko lamang po tinalakay yan, mga sangkay, pero nako, matindi po. May naghagis po ng, alam nyo na yon, tapos biglang sumabog. At eto, isang terror group, ISIS, mga sangkay. Okay? Inako po nila itong pangyayari doon sa Marawi City. Ito nga ang sinasabi ko, mga sangkay, ha? Yung nangyari doon sa Israel. Okay? Yung nangyari sa Israel. Sino ang biglang pumasok at nagpasabog ng napakaraming racket? Hamas. Just imagine, mga sangkay, kung magtatagumpay ang Hamas doon sa Israel, baka ang mangyari, mas mabilis po tayong mapapasok ng mga to. Itong terror organization. Ito, terror group na naman, mga sangkay, sa ating bansa. Tingnan po natin. Nako na umano ng grupong Islamic State o ISIS ang pagsabog sa Marawi City kahapon. Ayun na nga po, mga sangkay, inako na po nila. Ibig sabihin, talagang, gano'n naman po talagang terror organization, mga sangkay, di ba? Inaako po talaga nila. So, ito po yung nangyayari sa Pilipinas ngayon kung bakit naaalarma po ang marami sa ating puwersang militar, maging ang puwersa ng PNP. Sinasabing ginawa ng grupo o ang pag-amin na sila ang may kagagawa nito sa isang telegrama. Samantala, mayroon na rin natukoy na persons of interest ang mga pulis sa insidente ayon kay Bangsamoro Police Regional Office Chief Police Brigadier General Alan Nobleza. Gayunman, hindi na muna nila papangalanan ang mga ito habang isinasagawa pa ang investigasyon. Bumubuo na rin ng Special Investigation Task Group na tututok sa pagsabog. Ngayon, mga sangkay, ito na po ang nangyari. Binabantayan na po ito sa buong Pilipinas. Ito po, seguridad ng Metro Manila, mga sangkay. No? Hinigpitan kasunod ng pagsabog doon sa Marawi. Ano ang mga paghihigpit na gagawin ng NCRPO ngayong naka-heightened alert dito sa Metro Manila? Alerto na. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Magpapatupad ang NCRPO ng mga checkpoints at mahigpit ding babantayan ang mga vital installation at places of convergence dito sa Metro Manila. Ito'y matapos nga ipagtutos ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagtataas sa heightened alert status sa buong Kamaynilaan. Kasunod ito ng pagpapasabog sa loob ng Mindanao State University kahapon. Ayan po. Ayan po mismo yan, mga sangkay. Ito yung bumulaga sa buong Pilipinas. At ang pagkakaalam ko, mga sangkay, nakita ko rin po itong balita sa international media. Pinag-uusapan, mga sangkay, itong nangyari doon po sa Marawi. So, buong Kamaynilaan o buong Metro Manila, mga sangkay, naghihigpit na at sinisiguro po ng puwersa ng PNP maging ang mga militar na hindi po tayo mapapasok at buong Pilipinas, mga sangkay, naka-alerto dahil po dito sa nangyari. Pambihira, hinagisan po yung ano na yan, universidad. Na ikinamatay ng 4 na individual at ikinasugat naman ng 45 iba pa. Sinabi din ni General Peralta na naka-full alert status ang ngayon ang buong rehiyon ng Mindanao.
iti upang maiwasan na makaulit pa ang pagpapasabog sa ibang lugar sa rehiyon. Grabe. Ewan ko sa mga taong to, mga sangkay. Di ba nga, inamin nila. Remember, yung tinatawag mga sangkay na Hamas, halos kaparehas po sila ng ideolohiya nitong ISIS. Wala pong pinagkaiba. Ayon po yan sa Israel. So just imagine mga sangkay, kung mapapasok po tayo ng Hamas. Ito po ang nangyayari. Basta terror organization, terror group, alam nyo na yan mga sangkay. Para po sa kanilang, ewan ko ba, kasi yun ang paniniwala nila eh. Ito hindi po ito mga Muslim na katulad po ng mga matitinong Muslim. Ito po yung mga radical mga sangkay sa kanilang paniniwala, ideolohiya, gaya po ng ISIS at Hamas. Na kapag may tao po silang, alam nyo na yun mga sangkay, may taong nasasawi sa pamamagitan ng kanilang ginawa, ayun, for them, nag-glorify nila mga sangkay kung sino man ang kanilang Diyos. But it's not good, mga sangkay, no? Paano nag-glorify ang ganyang klaseng gawain? Pambihira. So, ang umako, itong terror group na ISIS, nakahalintulad din po ng ideolohiya ng Hamas. Tuloy natin. Nauna nang sinabi ni Probar Director, Brigadier General Alan Nobleza, sa isa sa tinitingnan nilang anggulo sa pagpapasabog ay ang posibleng paghihiganti ng Dawla Islamiyah Mounting Group. Ito'y dahil nagsagawa ng operasyon ng militar noong mga nakaraang araw sa Datong Hofer, kung saan 11 sa kanilang mga tauhan ang namatay at kabilang dyan ang kanilang sub-leader. Si AFP Chief of Staff General Romeo Browner naman, sinabing may kahalintulad sa Holo bombing noong January 2019 at ang nangyari sa MSU. Iniimbestigahan pa aniya ng PNP at AFP ang posibleng pagkakasangkot ng foreign terrorists sa insidente. Bagamat sinabi na ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may mga indikasyon na may kinalaman ang dayuhang terorista sa insidente. Ayun, mga sangkay. Laro naman, no? I hope na maging may mga kumakampi sa Hamas, di ba? I hope ngayon na mas maliliwanagan po tayo sa pangyayaring ito. Na talagang pag terror organization, wala pong gagawing maganda yan. At kahalintulad po itong nangyayari mga sangkay, yung pagpasok ng Hamas sa Israel, imagine kung mangyari din po ito sa ating bansa. Biglang magkalakas ng loob itong mga grupo na ito na namumugad na po sa Pilipinas at pasukin ang Metro Manila, gobyerno ng Metro Manila o NCR or kung saan pa ang mga lungsod, mga sangkay. At ito nga, balak po nilang mag-declare ng sinasabing martial law. Hindi ko lang alam kung itutuloy ito mga sangkay. Or resort to that kasi we do not want to cause unnecessary panic. The more kasi na mag-panic tayo, it's also a sign na pinapakita natin na hindi tayo on control of everything. So it should be the opposite. Lilikha lamang ng matinding pangamba sa publiko kung muling magpapatupad ng martial law sa Marawi City. Ito ang reaksyon nila Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong nang tanungin kung dapat bang ibalik ang batas militar sa lungsod. Kasunod dito na nangyaring pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University araw ng Linggo, December 3, kung saan 4 na tao ang nasawi at marami rin ang nasugatan. Anya, mas mainam kung kukunin ang suporta ng publiko sa pagpapanatili ng seguridad sa Marawi. We need to win the people's support. We need to win the sympathies. And by doing so, we do not only resort to military effort, we also need to invest more on the civilian defense scheme or civilian defense intervention. Okay. Sa madaling sabi, mga sangkay, ayaw po nila ng martial law. No, pero nagiging usap-usapan na kasi ang pagdideklara ngayon ng martial law dyan sa Marawi. Pero kung hindi na po talaga makukontrol at kung talagang may totoong banta, totoong banta talaga yan, mga sangkay, nagawa na nga eh. Kumbaga, kung mayroon po talagang
matinding banta na pwedeng mangyari ulit, kailangan po mag-declare ng martial law. Yan po yung nakasaad sa saligang batas na just in case mayroong malalang kaguluhan na tingin natin hindi po masyado na makontrol, kailangan mag-take over ang militar. Alinsunod, mga sangkay, sa nasusulat sa ating batas. Ayan po. So, mag-iingat na lamang po ang lahat, mga sangkay, kasi marami nga din po ang nagulat dito sa balita na nangyari doon sa Mindanao. Ewan ko ba, anong nangyayari doon, mga sangkay? Kakatapos na may lindol, may nagkaroon ng tsunami alert, tapos meron pang ganito. Well, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito? Tingin nyo ba, dapat magdeklara ng martial law sa lugar ng Marawi? At ano ba ang dapat gawin, mga sangkay, para maiwasan ito ng buong Pilipinas? Ang kalintulad sa pangyayaring ito. Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.